Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jason Nasinas ng the San Quali Church Community Fellowship International. Ating Bible verse po ngayon ay sa John 15 verse 4. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, salamat sa araw na to, salamat sa umagang to na patuloy na nandyan kayo, God, na nagbibigay sa amin ng mga pangunawa, Panginoon. I-guide nyo kami, O God, sa makapagpalang araw na to, God, na maririnig namin ngayong umagang to, God, na makalangit na pagpapala, O God, na maging guide namin sa araw-araw, O God, Lord Jesus. Salamat, O God, sa nakakakinig at nakakaabot ng salita nyo, Panginoon, O God. Sa inyo lang kami patuloy magtitiwala, i-guide nyo ang inyong mensahero, O God, na gagamitin, O God, ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng opportunity sa pagkakataong to. Salamat, Lord. Sa inyo lang lagi ang papulit pasalamat sa nag-iisang Diyos na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng aking message ngayon ay yung Fruits Unless You Remain in Me. Yung prayer focus natin ngayon, pray that we remain too near to Jesus every day, trust Him fully and grow in His love so we can live fruitful lives and lead by example. So, ano ba ang ugnayan ng puno at ng sanga? Isa lang naman po yung, kumbaga ang isang puno, isa lang naman po yan puno, bunga, sanga. Pero paano magkakaroon ng isang sanga, ng isang bunga, kung hindi magiging matibay ang isang sanga na nakaugnay sa isang puno. So, ito, kung ang pinaka-ibig sabihin nito, kumbaga iuugnay natin sa isang mananampalataya at iisang Diyos. Kumbaga, tayo, halimbawa ang sanga, ang Diyos ang puno. So, nakakonekta tayo sa Panginoong Diyos eh. Kung nakakonekta ka sa Panginoong Diyos at hindi matibay yung sanga, ang isang sanga, pwedeng mabulok to, mabansot. At kung babasahin mo pa nga yung verse 5, kumbaga, walang buhay, walang magagawa yung sanga na yon kung hindi matibay ang puno, kung hindi nakakonekta sa puno. So sino yung puno? Yun yung Panginoong Diyos natin. Ibig sabihin, kung wala ang puno, mamamatay ang sanga, mabubulok, madaling masira kung hindi ka nakakonekta lagi sa puno o yung Diyos. Kumbaga, ang Panginoong Diyos kasi at yung isang manampalataya o isang anak niya, kung halimbawa, siya yung pinaka-dextrous mo kasi, yung nagbibigay ng hangin, ng lakas, nagbibigay ng pangunawa sa iyo, guide mo sa buhay, magbibigay ng paalala sa iyo. So kung wala yung Diyos, wala yung connection mo, walang mangyayari. Hindi kailangan nakasandalang isang tao. Kung gagamitin mong puno yung relatives mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung pera mo, yung lakas mo, kumbaga hindi magiging matibay eh. Kaya yung connection mo kailangan sa Diyos bilang isang sanga, kailangan kapit, dikit na dikit. Hindi mo pwedeng lagyan lang yan ng kung ano-anong bagay, kailangan matibay. Dapat yan, pinapataba, binibigyan ng lakas, binibigyan ng, yung mga halaman nga, binibigyan pa ng fertilizer yan eh. Nagbibigay sila ng para tumibay yung isang sanga, gumanda yung isang sanga. Kasi ang purpose nun, sa isang mga nagtatanim, magkaroon siya ng bunga. Eh walang silbi kung walang bunga ang isang puno, di ba? Kumbaga nagtatanim tayo para tumibay yung sanga at yung sangang yun yung magbibigay ng prutas, magbibigay ng fruit sa atin. So ang Diyos, parang ang Diyos yan Panginoong Jesus, 3.5 siyang na remain dito sa lupa. Nagtanim siya sa pamamagitan sa mga apostoles. Hindi nagtanim na literal, nagtanim siya ng mga salita, paano yung gagawin nila, paano yung magiging kilos nila, paano yung magiging paano sila makikisalamuha, paano nila iahayag yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos nagtatanim na sa kanila para
Pagdating ng araw, mamumunga na to, ito na yung gagamitin. Ito yung magbibigay ng lakas na para sa kanila, pinapatibay na sila, yung mga braso nila, binibigyan ng lakas, yung mga boses nila, yung mga bibig nila. Basta lahat ng part ng katawan nila, hinuhubog na ng Diyos yan eh. Kumbaga, at yung, siyempre, yung mga tibay ng loob, yung mga pressure na maraming haharapin eh. Hindi lang siyempre, bilang isang teacher, nagtuturo, nagiging guide ka na eh. Pinapakita mo na kung paano tumayaw, paano manindigan, paano kumilos ng tama sa mga tao, paano maniwala at maniwala sa isang Diyos na buhay. So, how do you bear fruit in the vineyard of God bilang paano ka mamumunga? Paano magiging matibay ka sa salita ng Diyos, sa pananampalataya? Unang-una, siyempre, correct connection to God sa pamamagitan ng pagbabasa, to Bible reading. Mababasa yan sa Ephesians 1:13. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung magiging ugnayan mo eh. Ito yung komunikasyon mo eh. Ito yung magbibigay ng pangunawa sa iyo kung ano yung gagawin mo. Dito ka rin kakausapin kasi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng salita niya. So kung hindi ka nagbabasa, kung mahina yung pagbabasa mo, ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo magbasa ng salita niya, walang mangyayari. Hindi ka lalakas. Kaya napaka-effective ng pagbabasa ko kasi ito yung magbibigay ng paalala, ito yung magbibigay sa iyo ng lakas eh. At yung pangalawa, syempre yung submission mo sa mga spiritual leader. Kailangan ng pagsunod sa mga leader natin, mga kapatid. Kasi sila yung mag-guide sa iyo, sila yung magbibigay ng pangunawa sa iyo. Ito yung lakaran mo, ito yung dapat mong gawin, dito ka dumaan, dito ka pumunta, wag dito, wag doon, kasi baka matapilo ka eh. Kumbaga, yung correct obedience sa Word of God, ito yung submission sa leader. Yung pangatlo, yung correct obedience sa Word of God. Diba? Maraming pinag-uutos ang salita ng Diyos. Diba? Mag-example na lang tayo dyan. Yung mga, huwag mong kaligtaan yung pagtitipon. Napaka-importante na mga pagtitipon, kapatid. So kung kailangan ang pagtitipon yung magpapatibay sa'yo para mamunga ka, siyempre sundin mo, gawin mo, pag-uutos yan ng Diyos eh. Kung sa isang madadagdagan ng iyong pangunawa sa bawat ina-attend mo, kaya nga may mga iba uma-attend pa ng mga seminar para madagdagan yung mga pangunawa nila, madagdagan yung kaalaman nila eh. So, yun ang isa sa importante, yung pagsunod sa mga pagtitipon. Maraming obedience para sumunod at mamunga ka. At ano ang mga magiging magandang benefits nun, kapatid, pag namunga ka? Kasi pag namunga ka, andun din yung sa mga generation mo susunod, andun din yung pagkamunga. Kailangan may mga hindi lang sa'yo eh. Kumbaga yung susunod na henerasyon, andun din yung pangunawa nila, kailangan nila ng paano ba mamunga, kailangan bang kumilos ng ganito. Kumbaga, generation to generation yung pamumunga nito eh. Kumbaga, wag lang para sa'yo eh. Maraming bagay, parang isang mananampalataya, mamunga eh. At ang maganda, magbe-benefit sa pamumunga mo, syempre, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo. Kumbaga, andun yung andun yung kalakasan sa kanila, sa pamilya mo. Sa panahon kasi ngayon, ang daming gugulo, ang daming magbibigay ng mga maling pangunawa para hindi ka lumago eh. Andiyan yung mga social media, guguluhin ka niya. No? Nawawala yung focus mo. Nawawala yung focus ng mga Kristiyano para hindi sila mamunga. Lalo sa mga kabataan, masyadong magulo ngayon. Pero napaka-importante ng pagkapit natin sa salita ng Diyos at sa ating Diyos na buhay. Kumbaga yung tatlong to na aking mga key points lang, mga kapatid, ito yung makakapagpamunga. Magbibigay ng mga magandang pagkapit sa iyo agad para tumibay yung isang sanga. Para mas tumibay at gumanda ang isang halaman. At ang magbe-benefits nun, mga kapatid, hindi lang ikaw. Pag namunga ka, yung sumunod na generation sa iyo, yung mga susunod mong mga anak, apo, hanggang tumanda ka na, mga kapatid,
baka mamunga din yan, baka mas marami pang bunga sa iyo, mga kapatid. Basta tamang connection lang sa ating Panginoon Diyos, tamang pananampalataya, tamang pagkilos. Mahirap ngayon kumilos dahil ang daming mga hindrances, ang daming pagulo sa isip ng tao. Dami mo nakikitang mali sa paligid mo, sa paglabas mo pa lang, mawawala ka na ng focus pero hindi yan ang gusto mangyari ng Diyos sa atin Maraming gustong mangyari, maraming gustong ibigay na pangunawa blessing sa iyo ang Panginoon Diyos. Hindi lang yan, andyan yung kaligtasan syempre ng pamilya mo. Kung namunga ka syempre, mas maganda, yung mga namunga, yung mga bungang yon, bunga ng mga mananampalataya, ay magkaroon syempre ng total. Hindi lang sila nakakilala, maganda yung kaligtasan, maabot din nila. Yun lang yung pinaka-importanting magandang maabot ng mga bunga mo Diba? Kaya bilang isang mananampalataya, stay connect lang sa Panginoon Diyos, patuloy na sumunod sa spiritual leader, tsaka yung pagsunod sa ating Panginoon Diyos para mas lalo kang mamunga. Hindi lang ang mga kaalaman, pati yung mga mahal mo sa buhay, maabot mo, mabigyan mo ng tamang advice, paano maglalapit at magbibigay ng kapurihan sa Panginoon Diyos. Yun lang po, kapatid, at yung ating prayer request, yung sama po natin yung sa bansang Israel, sama po natin yan, pati kay John Lawrence po na babiyahe po siya, hindi ko po alam kung saan po, ingatan po siya at mabigyan, sama natin itong mga patuloy na kumilos po. Ayun, papray po natin sila. Tayo po'y manalangin. Salamat po Lord sa umagang to na patuloy na kumilos kayo, God. Dinadalangin ko, Panginoon, na patuloy kayo magbigay ng pangunawa, lakas. Ganun din po sa aming mga kapitbahay, Panginoon Lord Jesus, O God. Ano man po sino man naabot ng salitang to, God. Hindi lang kapitbahay namin, O God, kundi yung mga naabot din ng kapitbahay din ng aming mga church, Lord Jesus, O God. May mga nakatira at naabot din ng mga salita niyo, Panginoon, O God. Kumilos kayo sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng magandang kalusugan upang, Panginoon Lord Jesus, O God, makita nila ng church na to, O God, ang nagbibigay ng mensahe o ang salitang lumalabas, O God, sa mensaheng to, Panginoon, ay gustong maabot at mabigyan sila, O God, ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, O God, na patuloy kayo nagbibigay ng pangunawa sa inyong lingkod, ganoon din po sa ating mga sa bansang Israel, Panginoon. Hinihingi ko, O God, na i-guide niyo ang bansang Israel. Ano pong pinagdadaanan nila, Panginoon? Madanas man sila, O God, ng mga pagsubok, mga gera man yan, O God, mga maling mga pamumulitika o anumang bagay, O Panginoon, i-guide niyo sila, bayan niyo ang bansang Israel, O God. Alam ko sa bandang huli, ililigtas niyo to, O God, bibigyan niyo, O God, ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo, God. Ganun din kay John Lawrence, Panginoon, hindi ko alam saan ang biyahe niya, Panginoon, O God. I-guide niyo, O God. I-guide niyo siya saan man siya pupunta, O God. Hawakan niyo siya ng banal na dugo at patuloy na kayong kumilos, O God, sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy kaming nagpapasalamat sa lahat, O God, sa mensaheng nagmumula sa inyo, God. Lagi po sa inyo pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po ulit. Ako po si Jason Nasinas. Salamat po.